Mainit ang sikat ng araw. Kumakapit sa balat ng init habang naglalakad si Liam sa bangketa ng EDSA. Suot ang luma, ngunit malinis na long sleeves. Pawisan man, maingat niyang tinatakpan ng hawak na folder ang parte ng damit na may bahagyang mantsa ng plancha. Ayos lang to, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang address ng kumpanyang pupuntahan niya. Villarwell Holdings. Isang malaking korporasyon na balita sa mga job fair, lalo na sa mga fresh grads. Ngunit hindi siya fresh grad at hindi rin siya graduate. Huminto siya sandali sa harap ng overpass habang inaayos ang kanyang folder na palingon siya sa gilid ng kalsada. May matandang lalaki, naka-wheelchair, na tila naghihikahos. May hawak itong tungkod sa kanang kamay at pilit na kumakaway sa mga dumadaan. Wala ni isang tumigil. Kuya, mukhang inaatake, sigaw ng isang batang nagtitinda ng tubig. Hindi nagdalawang isip si Liam. Lumapit siya agad. Lolo, okay lang ho ba kayo? Nahihirapan akong huminga, sagot ng matanda, kapos sa hangin. Agad siyang lumuhod at inalalayan ito. May hika ho ba kayo? May maintenance? Wala. Sa bulsa may gamot. Mabilis, ngunit maingat. Hinanap ni Liam ang inhaler sa bulsa ng matanda. Nang makita ito, pinasunghot niya agad. Isang sandali pa, unti-unti itong kumalma. May ilan ang nanonood, pero wala pa rin lumapit. May kasama ho ba kayo, Lolo? Tanong niya habang hawak pa rin ang balikat ng matanda. Wala, mag-isa lang ako. Nagpalingalinga si Liam. Kailangan natin kayong madala sa ospital. May malapit bang klinik? Wag na, okay lang ako. Hindi ako aalis hanggat hindi kayo na-check ng doktor. Tumawag si Liam ng ambulansya at sinamahan ang matanda sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa ER, pilit siyang pinaalis ng staff. Sir, kamag-anak ho ba kayo? Hindi ho, pero ako ang tumulong sa kanya. Pwede ho bang manatili muna ako rito? Dahil wala ring ibang kasama ang matanda, pinayagan siyang manatili. Maya-maya'y tinawag siya ng doktor. Stable na po si Lolo. Wala lang siyang kain at medyo mainit ang katawan. Mabuti na lang at nadala mo agad siya sa ospital. Lumapit siya sa kama ng matanda. Salamat, iho. Mahina ngunit malinaw ang boses nito. Ito nga palang relo mo. Nahulog yata nung tinulungan mo ko. Nagliwanag ang mukha ni Liam. Wala ho yun. Basta't ayos na po kayo. Buti nakita po ninyo. Akala ko'y wala ng relo ko. Nakangiting sabi pa nito. Saan ka ba pupunta kanina? Sa interview ho, pero baka hindi na ako umabot. Napatingin ang matanda sa kanya. Sayang. Anong trabaho? Utility ho. Messenger. Basta makapasok lang ho sa kumpanya. Ngumiti ang matanda. Mabait kang bata. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganyan. Nagpaalam si Liam makalipas ang ilang oras. Matapos masiguro na may bantay ng nurse at may panibagong gamot ang matanda. Hindi ko ho naitanong ang pangalan nyo. Tanong ni Liam bago umalis. Ernesto, sagot nito. Ikaw? Liam ho. Nang makauwi siya sa bahay nila, expected na niyang mapagsasabihan siya ng kanyang ina. Hindi ka na naman natanggap. Salubong ng kanyang inang si Linda. Ma, hindi ko pa alam. Hindi pa po ako natatawagan. May nangyari lang ho sa daan, kaya nalate ako. Liam, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung nakapagtapos ka sana, hindi ka nagsasayang ng oras. Tahimik lang si Liam habang ibinababa ang bag. Gusto niyang ipaliwanag pero alam niyang mauuwi lang sa sermon. Pati yung kapatid mo, nahihirapan na rin dahil sa'yo. Wala kang direksyon sa buhay. Dagdag pa ng ina. Sabay tingin kay Nina, ang kanyang nakababatang kapatid na halos hindi siya kinikibo. Napapikit si Liam. Sa loob ng kanilang bahay, wala siyang boses. Mabilis lumipas ang isang linggo. Mr. Liam Santiago? Tawag ng babaeng receptionist. Po,
Bahagyang nagulat pa si Liam kasi wala dito ang focus niya. HR would like to speak with you. Please, proceed to the 12th floor. Hindi makapaniwala si Liam. Kinausap siya ng Villaruel Holdings at sinabing qualified daw siya sa entry-level position bilang messenger office support. Kahit mababa ang sahod, tinanggap niya ito kaagad. Well, halos lahat naman sa atin kailangan mag-start kung saan. Tumatangong sabi niya sa sarili. Pag-akit niya sa 12th floor, agad niyang naramdaman ang malamig na pagtanggap. May ilang nakatingin, may mga bulong-bulungan na pawang rinig niya ang ilan. Siya ba yun? Yung high school grad lang ang tinapos? Bakit siya tinanggap? Baka may backer. O baka nga kasi gwapo. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito. Sa totoo lang, nalulungkot siya pero alam niya sa sarili niyang kailangan niyang magpakatatag. Pinakilala siya ni Sir Ramon, ang supervisor. Everyone, ito si Liam Santiago. Siya ang bagong messenger. Dito ka uupo sa tabi ni Gio. Isang payat na lalaki ang ngumiti sa kanya at tumango. Pre, ako si Gio. Don't worry, mababait yung iba rito. Minsan. Pagkaalis ni Sir Ramon, wala pang 15 minuto ay dumating ang unang utos. Binilinan agad si Liam na bumili ng kape para sa buong HR team. Habang pababa, nagkakasabay sila ni Angela, ang sekretarya na palaging naka-heels at may perfume na amoy mayaman. Huwag mong kalimutan, 2 sugars. Huwag kang katulad ng huling messenger na mangmang, sabi nito sabay irap. Hindi umimik si Liam. Tahimik siyang bumili at maingat na isinalid ang lahat sa tray. Pagbalik niya, sinalubong siya ng tawa ni Miko, isa ring empleyado. Wow! Iyan na ba yung feature manager natin? Aba, ayusin mo yan. Baka matapon mo. Hindi pa rin siya kumibo, ngunit hindi rin siya nagpatalo. Tiyaga, respeto, at pagtahimik ang sandata niya. Hindi siya pumatol. Pre, ayos lang yan. Bulong ni Gio. Ganyan talaga sila. Pero tiwala lang. Lahat ng bagay, may araw. Salamat, Gio. Ang nabanggit na lang ni Liam. Habang nag-aayos ng mga papel sa admin office, may dumating na matandang lalaki. Nakasuot ng simpleng polo at slacks. Excuse me, hanap ko sana si Sir Ramon. Magalang nitong sabi. Napalingon si Liam, pamilyar ang boses. Lolo Ernesto? Gulat na sabi ni Liam. Nagkatinginan ang ilang staff, ngumiti ang matanda. Masaya na nakuha ang gulat na mukha ni Liam. Magkakilala kayo? Tanong ni Gio. Ngumiti ang matanda. Siyang nagligtas ng buhay ko. Natigilan ang lahat. Napatingin si Sir Ramon na kanina'y abalang-abala sa cellphone. Tumayo agad. Sir Ernesto! Naku, hindi ko alam na pupunta po kayo rito. Nagulat si Liam. Sir? Ngunit wala pa ring ideya ang karamihan sa paligid. Ngumiti lang si Don Ernesto kay Liam. Butit, nagkita ulit tayo, iho. Pagbutihin mo lang ang pagtatrabaho dito, ha. Huwag mong pansinin ang mga distractions. Tumalikod na si Ernesto habang sumunod naman si Ramon sa kanya. Ang kaninang gulat na mga tauhan ay nagbubulungan sila ngayon. Sino ba talaga yan? Bulong na tanong ni Miko kay Gio. Wait lang, hindi ko rin alam. Basta sigurado ako, espesyal siya. Ang usap-usapan tungkol sa misteryosong pagdalaw ni Don Ernesto Villaruel ay parang apoy na kumalat sa buong sulok ng opisina. Naging tanong ng lahat, sino si Liam at bakit tila may koneksyon siya sa mismong may-ari ng kumpanya. Ngunit sa halip na respeto, panlilibak ang naging gantimpala ni Liam. Anong meron sa kanya? Bigla na lang paborito ni Don Ernesto? Bulong ni Angela habang nagkakape sa pantry kasama si Miko. Malay ko. Malay mo may tinulong lang na maliit tapos akala mo kung sinong bayani. Sabat ni Miko sabay kindat sa salamin. Siguro may alam siya. O baka pinapaboran ka si Pogi? Tumawa si Angela sabay irap. Medi wow, high school graduate lang yan. Dapat janitor yan at hindi messenger.
Narinig yan ni Gio habang kumukuha ng tubig, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Sa cubicle, "Liam!" tawag ni Sir Ramon. "Pakidala nga tong report sa IT department. Bilisan mo, huwag kang tumulad sa dati na parang lumilipad ang isip." "Opo, sir." Mabilis niyang kinuha ang folder at nagmamadaling bumaba. Pagkaalis niya, humarap si Sir Ramon sa staff. "Hindi ko maintindihan kung bakit pinasok yan dito. Wala namang degree, walang alam sa corporate, ni hindi nga marunong gumamit ng Excel eh." Tumawa ang iba. Gio na katabi pa rin ni Liam ay tila hindi na matiis. "Sir, masipag naman po siya. Hindi naman degree agad ang batayan sa trabaho, hindi po ba?" Ngunit hindi siya pinansin. At sa mata ng iba, si Gio ay isa ring mediocre, ordinaryo, walang dating, tahimik lang, kaya't hindi rin siya pinakikinggan. Sa bahay nila, sinalubong siya ng mama Linda niya. "Kamustang trabaho?" tanong ni Linda habang nililinis ang lamesa. "Okay naman po ma, medyo nakakapagod pero ayos lang." "Mas okay kung nakapagtapos ka sana. Yung pinsan mong si Martin, may posisyon na agad. Ikaw, taga-abot lang ng papel." Tahimik lang si Liam. Sa kaloob-looban niya, nasasaktan siya, ngunit mas pinipili niyang huwag patulan ng ina, lalo na't siya ang bumubuhay sa kanila mula sa kaunting kita nito sa trabaho. "Basta magagalingan ko, makikita niyo rin." Sa loob ng boardroom ng Villaruel Holdings, tahimik na pinanonood ni Don Ernesto ang isang footage mula sa CCTV. Si Liam habang tinutulungan ng isang janitor na pinagalitan ng isang empleyado dahil sa natapong kape. "Hindi mo trabaho yan. Umayos ka." Sigaw ng babae habang tila nilalait pang janitor. Lumapit si Liam, kinuha ang map at tumulong linisin ang sahig. Walang reklamo, walang kayabang-yabang. "Interesting," bulong ni Don Ernesto. "Nakikita mo ba to, Ramon?" Tumango ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Si Ramon Villaruel, pamangkin ni Don Ernesto at current operations manager. "Hindi ako sangayon sa pagpili mo sa batang to, Tito." "Well, hindi ko kailangan ng pagsangayon mo. Ang hanap ko ay hindi yung may diploma. Ang hanap ko ay yung may puso." "Liam, gusto kitang isama sa field meeting next week," ani Don Ernesto nang makausap niya ito sa isang conference room. "Po? Ako ho? Oo, gusto kong makita kung paano mo kinakausap ang tao. Meron tayong supplier na investor din, mahirap kausap, pero may malaking potensyal. Kapag nag-invest yun sa atin, tiyak malaking tulong sa kumpanya." Paliwanag ni Don Ernesto. "Bakit po ako? Hindi ko huyan porte, messenger lang po ako," sabi naman ni Liam. "Huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam ang tunay na kapasidad ng talento mo. Marunong kang makinig, marunong kang rumispeto at bihira yan sa corporate world." Sinama nga ni Don Ernesto si Liam sa field meeting sa isang local garments supplier. Nandoon din sina Angela at Miko at halatang hindi natutuwa. "Bakit? Ano siya dito? Tagadala ng laptop?" bulong ni Angela. Umiiling-iling lang si Miko. Ngunit sa mismong meeting, nag-crash ang laptop ni Miko, kaya naman sobrang kabado ito. Halos maluha-luha na dahil napapahiya sa harap ng importanteng mga tao. Tumingin si Liam kay Don Ernesto na para bang may sinenya sa kanya. Agad tumayo si Liam upang tumulong. Ginamit niya ang kanyang cellphone hotspot at nagawa ng improvised presentation gamit ang printout slides na nakalimutang i-prepare ng team. "Magaling ang backup mo ah," biro ng kliyente kay Don Ernesto. Ngumiti lang ang matanda. "Natural na yan sa kanya." Proud na sabi ng matanda. Pababa ng opisina sina Miko, Gio, Angela at iba pa. Saktong bukas ng elevator. Halos mapuno na ito, pero pumasok sila. Nagpatuloy si Miko sa pagkukwento. "Akala mo kung sinong bida-bida. Naisip ko rin naman gamitin ang cellphone ko, pero mas nauna lang siyang kumilos." Reklamo ni Miko habang naghihintay sa elevator.
Bakit ba ayaw niyong tanggapin na may naitulong siya? Sabat naman ni Gio. Dahil hindi siya karapat-dapat. I mean, sino ba talaga siya? Sarkastikong sagot ni Angela. Hindi na sumagot si Gio. Ngunit si Liam na nasa sulok ng elevator, tahimik na napakinggan ang lahat ng yon. Wala siyang intensyong patunayan ang sarili sa mga taong ayaw namang makakita ng totoo. Nagulat ang lahat noong bumisita si Don Ernesto sa cubicle mismo ng mga empleyado. May oras ka ba, Liam? Tanong ni Don Ernesto isang hapon. Opo sir, bakit ho? Saan ho tayo? Agad na balik ni Liam. Samahan mo ako magkape. May gusto akong pag-usapan. Nagkatinginan ang ilang empleyado. Si sir mismo ang nagyayang magkape kay Liam? Sa maliit na coffee shop sa tabi ng opisina, doon nila ipinagpatuloy ang usapan. Liam, may tanong ako. Kung sakaling may pagkakataong mag-lead ka ng isang team, tatanggapin mo ba? Hindi ko ho alam kung kaya ko, sir. Walang ibang makakapagsabi nun kundi ikaw lang. Hindi po ba mas may karapat-dapat? Karapat-dapat ka kung puso at disiplina ang sukatan. Matalino ka rin at huwag mong minamaliit ang sarili mo. Napayo ko si Liam. Hindi po ako sanay mapuri. Sanay po akong minamaliit. Tumango si Don Ernesto. Nilagay ang kamay sa balikat ng binata. Baka panahon na para baguhin mo yan. Sa bahay, tahimik siyang kumakain mag-isa. Si Nina ay nasa kwarto at ang nanay nila ay abala sa panonood ng drama sa TV. Ma, tanong niya. Naalala mo ba nung binigyan ko kayo ng pambili ng gamot ni tita? Oo naman. Bakit hindi niyo po sinabing sa akin galing yon? Natahimik ang kanyang inang si Linda. Hindi niyo po ba ako kayang ipagmalaki kahit kaunti? Dagdag pa ni Liam. Natigilan si Linda. Hindi ko alam, Liam. Siguro kasi natatakot akong umasa. Lahat tayo may pagkukulang pero kung tatanungin mo ko, oo, nakikita ko naman ang pagbabago mo. Sana lang, huwag ka ring sumuko. Tumango siya. Sa wakas, naramdaman niyang kahit papaano, may kaunting liwanag na sa pagitan nila ng ina. Nagimbalang lahat ng tao sa office noong magkaroon ng biglaang announcement. Ilang buwan pa lang na nagtatrabaho doon si Liam, kaya naman marami ang tumaas ang kilay nang marinig ang announcement. Effective next month, si Mr. Liam Santiago ay ilalagay bilang Assistant Project Coordinator para sa CSR program ng kumpanya. Sambit ni Sir Ramon sa harap ng buong team. What? Mahinang bulong ni Miko. What? Ulit ni Angela, mas malakas. Hindi ho ako sigurado kung qualified ako. Sagot ni Liam, halos pabulong. Tumayo si Don Ernesto na nasa likod ni Ramon. Hindi sa qualifications mo ang basihan nito, kundi sa integridad, malasakit at tunay na dedikasyon mo sa trabaho. Sa panahong maraming may degree pero walang puso, ikaw ang nagpaalala sa amin ng tunay na serbisyo. Nagpalakpakan ng ilang staff. Hindi man lahat ay natuwa, pero naroon na ang iilang nagsimulang maniwala. Sa unang araw niya bilang Assistant Project Coordinator ng CSR program ng Villarreal Holdings, maagang dumating si Liam. Suot niya ang isa sa 2 polo na ginagamit niya tuwing may importanteng okasyon. Malinis pero manipis na at bahagyang kupas. Wala siyang pakialam, ang mahalagay makapagsimula ng maayos. Project Coordinator daw siya ngayon, bulong ni Angela habang sinusuklay ang buhok sa labas ng comfort room. Nakakatawa, parang joke lang yung promotion, sagot ni Miko. Sa dami ng pwedeng ilagay, siya pa talaga. Baka may pinanghahawakang sekreto. Or baka ginagamit lang siya pansamantala tapos tatanggalin rin. Diba, usually, ganyan naman sa charity na yan. Dagdag pa ng naiinggit na dalaga. Tumawa pa si Angela. Charity case din kasi siya, kaya bagay talaga. Bumalik sila ng opisina na parang walang sinabi, pero ramdam ng buong opisina ang lakas ng kanilang usapan. Sa conference room,
Liam, I want you to review our outreach proposal para sa Senior Citizens Center sa Bulacan. Ani Don Ernesto habang ipinapakita ang proposal draft. Opo sir, gagawin ko po agad. Tutulungan ka na lang ni Gio mag-layout at mag-compile ng mga reports. Wala ka pa sigurong alam sa ganitong format. Sabi naman ni Sir Ramon. Opo, pero willing po akong matuto. Nakangiting tumango si Don Ernesto. Iyan ang mahalaga. Habang nagko-compile si Liam ng mga dokumento para sa outreach program, biglang nawala sa shared drive ang ilang importanteng files. Mga report ng beneficiary background at budget requests. Pre, sinave mo ba sa folder ng CSR reports? Tanong ni Gio. Oo, kahapon lang. Wala na ngayon. Empty ang folder. Hindi nagpanik si Liam. Nag-double check siya sa history ng system. May nag-delete. Tinawag niya si Gio. Tingnan mo to. Na-delete yung files kahapon ng 6:43 PM. Pero wala ako sa system nun. Nasa labas ako. Naghahatid ng documents. Pero sino ang may access sa folder maliban sa atin? Tumingin sila sa listahan. Isa sa mga pangalan, Angela Santos. Hindi nakatiis si Gio. Kinausap niya si Angela sa may pantry. Angela, ikaw bang nag-delete ng files ng CSR reports? Excuse me? Taas kilay nitong sagot. Why would I waste my time on that? Kasi ikaw lang naman ang may access aside from us. At ikaw rin yung pinakaayaw kay Liam. Naglaglag siya ng kutsarita sa mesa. Nagkunwaring natawa. Ay wow, may ganyan na palang issue ngayon. You're accusing me without proof? Biglang dumating si Liam. Angela, kung may problema ka sa akin, sabihin mo na lang. Huwag mo nang idaan sa ganito. Ha? Feeling important? Sino nagsabi sa'yong ako may problema sa'yo? Wala, pero malinaw kung sino ang may galit sa akin sa opisina. Tumawa siya ng mapait. Alam mo kung bakit galit ako? Dahil hindi mo yan pinaghirapan. Bigla ka nalang umangat. Hindi mo pinagdaanan ng iba. Ang dali mong makakuha ng simpatya at ng posisyon. Natigilan si Liam, ngunit hindi siya nagpatalo. Kung ang pag-angat ko ay dahil sa kabutihan, hindi ko inikakahiya. Hindi ko kailangang ipamukha sa iba ang hirap ko para lang mapaniwala sila na karapat-dapat ako. Hindi na sumagot si Angela. Umalis ito habang nakataas ang kilay. Pinatawag si Liam sa opisina ni Don Ernesto. Alam ko kung ano nangyari, sabi ni Don Ernesto habang inaayos ang kanyang reading glasses. Pasensya na po sir, hindi ko po sinadyang ma-involve sa issue. Hindi ikaw may kasalanan at sa totoo lang, expected ko na to. Napakunot noo si Liam. Po, kapag may ginagawang tama, maraming lalaban kasi hindi sila sanay sa taong may mabuting intensyon na umaangat. Pero parang mahirap po. Wala po akong kakampi bukod kay Gio. Hindi mo kailangan ng maraming kakampi. Isa lang, sapat na kung tapat. Isang hapon, dumating ang isang malaking kliyente ng kumpanya. Ang presidente ng Caring Hands Foundation, isa sa mga partner nila sa CSR. Hello po, Ma'am Divine. Bati ni Liam habang inaasikaso ang bisita. Ikaw si Liam. Nabalitaan ko yung tungkol sa'yo. Ngumiti ang babae. Si Ernesto mismo ang nagkwento sa akin. Excited na akong makatrabaho ka sa proyekto sa Bulacan. Nagulat ang ilang staff na nasa paligid. Gusto kitang mai-recommend bilang coordinator sa site mo. Maganda ang approach mo sa tao. Hindi ka intimidating. Muling nagtinginan sina Angela at Miko, halatang hindi matanggap ang narinig. Sa mismong araw ng site visit sa Bulacan, dapat ay sasama si Sir Ramon para i-monitor ang progress. Ngunit bigla siyang nag-back out. Kaya si Liam ang itinulak ni Don Ernesto na mamuno. Ako ang magli-lead. Hindi po ba masyado pang maaga? Kabado niyang sabi. Sa ganda ng track record mo, kaya mo yan. At sa site, naging epektibo siya. Kinausap niya ang mga senior citizens, nakipag-ugnayan sa barangay, at inayos ang pamamahagi ng relief packages. Natural ang kilos niya, walang ere, walang takot. Bumilib ang buong team ng foundation.
Pagbalik nila sa opisina, may email agad na dumating. Subject, Excellent Coordination. Good day, Villaruel Holdings. We would like to commend Mr. Liam Santiago for his outstanding leadership and empathy during our site visit in Bulacan. His people-centered approach truly reflects the heart of CSR. Habang pinapalakpakan ng iilan si Liam, lalo namang sumidhi ang inggit ng iba. Kapag yan ang naging manager, magre-resign talaga ako. Ani Miko sa isang group chat kasama si Angela at ilan pa. Kailangan ng gumawa ng paraan, sagot ni Angela. Baka may past record yan, may tinatago lang. Ngunit sa kabila ng mga plano nila, hindi nila napansin na unti-unti nang bumabago ang ihip ng hangin. May mga empleyadong tahimik lang dati na nagsimulang pumanig kay Liam. Isang gabi, habang kumakain, tahimik na tumabi sa kanya si Linda. May hawak itong lumang photo album. Anak, naalala mo pa ba tong picture mo nung nagtinda ka ng fishball dati? Grade 10 po ako nun. Alam mo, noon akala ko kahihiyan yan. Pero habang tumatanda ako, naiintindihan ko na hindi kahihiyan ang taong lumalaban kahit mahirap. Tahimik lang si Liam, pero damang-dama niya ang sinseridad ng ina. Proud ako sa'yo, anak. Hindi man ako sanay magsabi niyan, pero totoo. Isang buwan matapos ang Bulacan outreach, tinawag ni Don Ernesto si Liam sa boardroom. Upo ka, Liam. Po, gusto kong maging formal na mentor mo at gusto kong ilagay ka sa ilalim ng Executive Development Program ng kumpanya. Executive po? Ako? Oo, pinag-aaralan ko ang kilos mo, ang desisyon mo, ang puso mo. At sa nakikita ko, hindi lang empleyado ang nakikita ko sa'yo. Isa kang leader. Napaluha si Liam. Hindi siya makapaniwala. Wala po akong diploma, sir. Pero meron kang dignidad. At sa dami ng graduate na mandaraya, ikaw ang naiiba. Mahihiya sila sa'yo. Sa isang company meeting, si Liam ang naging speaker para sa CSR program presentation. Ang dating binubuli at minamaliit, ngayon pinakikinggan. Hindi ako naririto para ipagmalaki ang sarili, sabi ni Liam habang nakatayo sa harap. Ang gusto ko lang ay ipakita na kahit anong estado mo sa buhay, kung totoo ka sa kapwa mo, makikita at makikita yun ng mga tao. Tahimik ang buong conference room. Wala ni isang pumalakpak agad. Hindi dahil sa kawalan ng respeto, kundi dahil nabigla ang lahat sa lalim ng kanyang mensahe. Sa likod ng hall, tahimik na pumalakpak si Don Ernesto. Sumunod si Gio hanggang unti-unting tumayo ang ilan pang empleyado. Ang pagtayo ni Liam sa harap ng mga empleyado ng Villaruel Holdings ay hindi lamang para sa isang project report. Para yun sa kanya na parang isang paglilinis sa matagal ng dumi na ipinupukol sa kanya. At sa oras na yon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may silbi siya. Hindi dahil sa diploma, kundi sa dignidad. Habang unti-unting nauubos ang tao sa conference hall, isa-isang lumapit ang mga taong dati hindi man lang siya binabati. Maganda yung report mo, Liam. Matino, suwabe. Banggit ni Mark mula sa finance department. Sumunod si Trish, taga-marketing. Kung kailangan mo ng tulong sa susunod na campaign, sabihan mo lang ako, ha? Ngumiti si Liam. Maraming salamat po. At sa di kalayuan, natanaw niya si Angela at Miko na tahimik lang. Hindi makatingin ng diretso, hindi siya kinibo. Kinabukasan, sa gitna ng isang special company announcement, formal na ipinakilala si Liam bilang bahagi ng Executive Development Program. Isang training track na kadalasang pinapasukan lang ng top graduates at anak ng mga konektado sa loob. Si Liam Santiago, sabi ni Don Ernesto habang nakatayo sa harap ng lahat, ay isang halimbawa ng kung paano ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa diploma. Sa kanya ko nakikita ang kombinasyon ng sipag, malasakit at tibay ng loob. At kung ako ang tatanungin, mas gusto kong mamuno ang katulad niya. Nagulat ang lahat. Hindi ito basta-basta rekomendasyon. Ito ay halos pagpupwesto. Sa loob ng 6 na buwan,
Isasama siya sa ilang high levels operations para matuto. At kung maipapakita niyang handa na siya, hindi malabong maging bahagi siya ng senior management. Sa likod ng hall, nakatayo si Sir Ramon. Tahimik, nakakunot noo, masama ang loob sa kanyang narinig. Sa mga sumunod na linggo, palagi nang kasama ni Liam si Don Ernesto sa mga meeting. Tinuruan siya nito ng business fundamentals mula sa budget analysis, corporate ethics, conflict resolution, hanggang sa human-centered leadership. Ano ang pinakamahalagang aral sa pagpapatakbo ng negosyo? Minsang tanong ng matanda habang nagkakape sila. Yung hindi mo nakakalimutan na tao ang pinaglilingkuran mo, hindi lang ang profit. Sagot naman ni Liam. Ngumiti si Don Ernesto. Eksakto! Yan ang hindi ko narinig kahit kailan mula sa mga graduate ng top schools na yan. Hindi tayo pwedeng matalo ng ganito. Ani Miko habang pauwi sila ni Angela. Nakakahiya talaga. Lahat tumatahimik kapag siyang pinupuri. Parang kami ng kontrabida. Yun naman talaga tayo, di ba? Sarkastikong tugon ni Miko. Kung hindi tayo kikilos, tuluyang aagawin yung posisyon natin. At kapag naging executive yan, tayo ang unang tatanggalin. Tumango si Angela. Then, we bring him down. Ilang araw matapos ang special announcement, kumalat sa HR department ang isang anonymous tip. Si Liam daw ay may fake credentials at hindi talaga natapos ang high school. May kasamang screenshot ng di umano'y hindi pagkakatugma ng kanyang resume sa records ng DepEd. Tumunog ang usapan sa buong kumpanya. Bumalik ang mga bulungan. Fake pala siya? Akala ko pa naman, disente. Pinatawag si Liam sa HR office. Doon siya hinarap ni Miss Morales, ang HR head. Liam, may anonymous complaint na natanggap ang department. Ayon dito, may discrepancy raw sa academic background mo. Tahimik si Liam, napalunok. Pwede mo ba kaming bigyan ng clarification? Naglabas si Liam ng envelope. Narito po ang certified copy ng Form 138 at Good Moral Certificate. Alam ko pong walang diploma pero tapat po lahat ng nilagay ko sa resume. Hindi ko po sinabi na graduate ako ng college pero hindi rin po ako nagsinungaling. Tiningnan ni Miss Morales ang mga dokumento. Permado, may seal, valid. Maraming salamat, Liam. Mukhang may taong gusto ko lang sirain. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ni Gio. Pre, kumalat na sa group chat yung issue. Pero huwag ka mag-alala, marami na rin ang naniniwalang gawa-gawa lang yun. Ngumiti si Liam. Sana nga pare, pero kahit anong mangyari, paninindigan ko to. Sa bahay, habang inaayos ang mga gamit niya para sa susunod na training session, nilapitan siya ni Nina, ang kanyang kapatid. Kuya! Oh! Sorry sa mga panahon na pinaparamdam ko sa iyong wala kang kwenta. Ngayon ko lang nare-realize na ang tapang-tapang mo. Nagulat si Liam. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Nina. Hindi, kuya. Gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo. Napangiti si Liam at tinapik ang balikat ng kapatid. Sa dami ng kaguluhang pinagdadaanan niya sa labas, ang simpleng pagkilala mula sa pamilya ay isang malaking tagumpay na para sa kanya. Napansin ko, Tito, parang sobrang pinapaboran mo na si Liam, sabi ni Ramon habang nagmi-meeting sila ni Don Ernesto. Bakit? May mali ba sa ginagawa niya? Hindi siya karapat-dapat, wala siyang academic background, at higit sa lahat, hindi siya isa sa atin. Isa sa atin? Tanong ni Don Ernesto. Akala ko ba integrity ang mahalaga sa kumpanyang ito? Ibang usapan na kapag kine-question na ng board ang mga desisyon mo. Iyon ang problema. Siguro, panahon na para ayusin ko na rin ang board. Nagulat si Ramon. Anong ibig mong sabihin, Tito? Matanda na ako, Ramon. Hindi ako mabubuhay ng habang panahon. Kailangan kong tiyakin na iiwan ko ang kumpanya sa taong may tunay na malasakit. Tulala at napalunok na lang si Ramon sa narinig. Isinama si Liam sa isang panibagong proyekto, ang pagpapatayo ng Villarreal Community Learning Center, isang libreng training facility para sa mga out-of-school youth. Gusto kong ikaw ang mamuno rito, ani Don Ernesto.
Bakit ho? Kasi hindi lang ito tungkol sa gusali. Tungkol ito sa pag-asa. At sino pa ba ang mas nakakaintindi sa pagkawala ng pag-asa kundi ikaw? Muling tinanggap ni Liam ang hamon. Habang isinasagawa ang site inspection, biglang nagkaproblema sa kontraktor. Hindi sinunod ang plano, mali ang materials na ginamit, may nagsasabing si Liam daw ang nagpumilit na huwag dumaan sa standard supplier. Fake email, fake signature. Ang masakit, pinapaniwala ang ilang executive. Pinatawag siya sa crisis meeting. Anong ibig sabihin nito, Liam? Tanong ng isang board member. Hindi po ako ang nagpasa ng change order. Hindi ako pipirma sa dokumentong hindi ko nakita. Sagot ni Liam. May ebidensya na ikaw ang nagpadala ng email. Sir, sabat ni Gio. Kung papayagan niyo po, may system log po kami. At kaya naming ipakita na yung IP address ay hindi galing sa workstation ni Liam. Napatingin si Don Ernesto kay Ramon. Sino ang may access sa system? Tahimik si Ramon. Sa tabi niya, si Angela ay pawis na pawis. Si Miko naman ay hindi makatingin sa kahit kanino. Matapos ang masusing audit at IT investigation, lumabas ang katotohanan. Ginamit ang credentials ni Angela upang magpadala ng fake email at si Miko ang gumawa ng draft, habang si Ramon ang nag-utos sa kontraktor na i-delay ang tamang delivery. Kinabukasan, may memo na inilabas. Effective immediately, the following individuals are suspended pending further investigation and legal actions. Angela Santos, Michael Gomez, and Ramon Villaruel. Nagkagulo ang opisina. Ang dating makapangyarihan, ngayoy binuwag ng sariling kasinungalingan. Sa opisina ni Don Ernesto, tahimik lang si Liam. Sir, salamat po sa tiwalang binigay ninyo. Hindi ko lang ginawa to dahil sa tiwala. Ginawa ko to dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin ng tunay na halaga ng negosyo. Serbisyo, hindi negosyo. Napangiti si Liam na ibinalik ni Don Ernesto. May tanong lang po ako, sabi ni Liam. Ano yon? Bakit ako? Hindi ba kayo natatakot na pagdudahan kayo sa pagpili sa akin? Tumayo si Don Ernesto at kinuha ang isang folder mula sa drawer. Nung araw na iniligtas mo ako sa kalsada, alam kong ikaw na yon. Hindi ka tumingin sa suot ko. Hindi mo tinanong kung may pera ako. Tinulungan mo ako dahil alam mong kailangan ko. Tumingin siya kay Liam. At sa araw na yon, napagpasyahan ko, ikaw ang taong gusto kong pag-iwanan sa kumpanyang ito. Isa ka sa magiging legacy ko at alam kong hindi ako magkakamali sa pagpili sa'yo. Makalipas ang ilang araw mula sa suspension ng 3 tauhan, balik normal ang opisina, o mas tamang sabihing mas tahimik, mas magaan, mas tunay. Sa unang pagkakataon, ang mga empleyado ay nakangiti habang nagtatrabaho. Wala na ang tensyon na dala ng takot sa mga nakakataas na abusado. At ang pinagmumula ng lakas ng loob ng lahat, isang binata na hindi nakatapos ng kolehiyo. Sir Liam, may kailangan po kayong pirmahan. Bungad ng secretary ng project team. Napangiti si Liam. Salamat at huwag niyo na akong tawaging sir. Hindi pa naman ako ganun kataas. Ngunit isang engineer ang sumabat. Kami nga kung mapagmanduhan dati ni Angela parang Harriet Reyna. Ikaw kahit boss ka na, nananatili kang tao sa tao. Kaya sir ka talaga namin, Liam. Isang linggo matapos ang krisis, pinatawag si Liam sa isang special board session. Nakaupo siya sa harap ng mga direktor ng kumpanya, kasama si Don Ernesto. Ang mga mukha sa loob ng silid, mga taong matagal nang nagdududa sa kanya, ngayon ay tila nag-aalinlangan. Liam Santiago, panimula ni Don Ernesto. Ikaw ay aming isinasailalim sa pagsusuri ng hindi lang ng HR, kundi pati na rin ng Ethics Committee. At ang resulta, pinutol ni Mr. Soledad, isang matandang board member. Positibo! You passed with flying colors, Liam. Ulang bahid ng pandaraya at higit sa lahat, consistent ang testimonya ng mga kasamahan mo. Tumango si Don Ernesto. At dahil dyan, nais naming malaman mo. Kinuha ni Don Ernesto ang isang dokumento sa bag.
Na mula sa araw na to, opisyal ka ng magiging bahagi ng Executive Council bilang Junior Vice President for People and Innovation. Parang huminto ang mundo ni Liam. Ano po? Hindi mo kailangan magulat, sabi ni Don Ernesto. Hindi ito regalo. Ito ay bunga ng trabaho mo dito sa kumpanya. Deserve mo yan. Kinabukasan, headline ng internal newsletter ng Villaruel Holdings. From helper to leader, Liam Santiago, appointed Junior Vice President. Nagsimula na namang uminit ang grup ng kumpanya, pero hindi na ito paninira kundi paghanga, pagkagulat at inspirasyon. Samot-sari ang komento ng mga tao. Grabe, pang MMK yung kwento niya. Sana lahat ng boss ganyan. Baka siya ng susunod na CEO. Sa pantry, lumapit si Trish kay Liam. Liam, nakaka-proud ka. Kung may seminar ka tungkol sa leadership, una akong pipila. Ngumiti si Liam. Hindi ko pa nga alam paano ako napunta rito. Ngumiti ito. Napunta ka dyan dahil deserve mo. Habang nasa elevator siya pauwi, hindi na iwasang balik-balikan ni Liam ang nakaraan. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa gutom. Ang panglalait ng tiyuhin niya na palagi siyang tinatawag na palamunin. Ang mga job interviews na puro, "will call you" ang sagot. At ang araw na tinulungan niya ang isang matandang nanghihina sa daan na hindi niya alam na babago sa lahat. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat, sa buhay, sa pagkakataon. Isang gabi, dumalaw si Don Ernesto sa simpleng apartment ni Liam. "Sir, pasensya na po. Hindi ko alam na darating kayo." Gulat na gulat ang binata. "Liam, sandali lang. May gusto lang akong pag-usapan." Pinapasok niya ang matanda, inalok ng malamig na tubig. Nagkamustahan muna sila tungkol sa kumpanya. Kinumusta ni Don Ernesto ang binata at positibong balik naman ang natanggap nito. "Alam mo ba kung bakit kita isinama sa programang ito? Dahil po sa ginawa ko sa inyo nung araw na yon." "Hindi pa ron. Kasi ikaw ang sagot sa tanong ko." "Anong tanong po, Sir Ernesto?" "Sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan ng lahat ng pinaghirapan ko?" Hindi nakapagsalita si Liam. "Wala akong anak. Wala akong kamag-anak. Marami ang nagkunwaring tapat pero ang habol lang pala ay kapangyarihan." Tumingin si Don Ernesto sa kanya. "Pero ikaw, anak, ang tanging taong tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang tagapangulo ng kumpanya. Liam, may ipapakita ko sa'yo." Dagdag pa ni Don Ernesto habang iniaabot ang isang envelope. Binuksan ni Liam. Ang laman nun, isang last will and testament draft. "Sir, ano po ito? Nais kong ipamana sa iyo ang kumpanya. Hindi lang bilang tagapagmana ng titulo, kundi bilang tagapagdala ng prinsipyo. Ayoko ng CEO na mahusay lang sa Excel at graphs. Gusto ko ng CEO na may puso." Muling nabigla si Liam. "Hindi ko po alam kung kaya mo. Kaya mo yun at naniniwala ako. At tutulungan kita hanggang sa huling hininga ko." Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa desisyon ni Don Ernesto. Sa malalayong lungsod, may dating shareholder na tinanggal sa board, si Lucio Villaruel, pamangkin ng matanda. Nang mabalitaan nito ang pagkakapwesto ni Liam, nagpadala ito ng legal threat sa kumpanya. Pinagdududahan ang mental capacity ni Don Ernesto. Nababaliw na raw ang matanda, kahit na sino na lang ang tagapagmana. Ang bulong-bulungan sa kumpanya. Napakamot si Gio. "Pre, panibagong laban na naman yan." "Ayos lang," ani Liam. "Alam natin ang totoo." Nagdaos ng legal consultation ng kumpanya. Pinatibay ang mga dokumento, isinaayos ang board resolution. Pinatawag din si Liam sa training sa corporate governance. Kasama sa sumuporta sa kanya ay ang mga dati passive lang, sina Trish, Mark, pati ang ilang heads ng departments na noon ay walang pakialam. "Hindi ka namin pababayaan," sambit ni Trish. "Kung may laban ng legal, may laban ng moral din at napanalunan mo na yun sa amin."
Matapos ang 2 buwan ng hearing at legal battle, ibinasura ng korte ang kaso ni Lucio. May sapat na medical certificate si Don Ernesto, may sapat na dokumento ng board approval at higit sa lahat, may suporta ng mga empleyado. Sa harap ng media, isang simpleng pahayag lang ang binitiwan ni Liam. Hindi ako naghahangad ng kapangyarihan. Ang tanging gusto ko ay mapatunayan na kahit sino ka pa, basta totoo ka, may lugar ka sa mundong ito. Isang board town hall meeting ang idinaos sa kumpanya. Hindi lang ito upang ipagdiwang ang tagumpay, kundi upang ipahayag ang susunod na kabanata ng Villarreal Holdings. Tumayo si Don Ernesto sa harap ng lahat, hawak ang mikropono. Ito na ang huli kong pagharap sa inyo bilang chairman. Nagulat ang lahat. Umalingasaw ang bulong-bulungan. Simula sa susunod na buwan, ang manunungkulan bilang bagong CEO ng Villarreal Holdings ay si Liam Santiago. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. May ibang napaluha, may mga tumayo at isinigaw ang pangalan ni Liam. Sa loob ng 1 taon, marami ang binago ni Liam sa sistema. Naglunsad siya ng scholarship program para sa anak ng mga empleyado. Nagpatayo siya ng career center para sa out-of-school youth. Nagpatupad siya ng zero corruption policy sa procurement. At higit sa lahat, binigyan niya ng boses ang mga hindi napapansin, mula sa janitor, utility, hanggang sa security guard. Lahat ay may pagkakataong magsalita sa kanyang Open Door Fridays. Isang gabi, matapos ang board dinner, tinanong siya ni Gio. Pre, natutupad na lahat ng pangarap mo. Anong pakiramdam? Nakangiting sabi nito. Masaya, pero mas masaya ako kasi alam kong hindi ito tungkol sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tungkol ito sa lahat ng kagaya natin. Yung mga laging minamaliit, yung laging inaapakan. Bawat hakbang ko pataas, hakbang din nila yon. Noong umuwi si Liam sa bahay niya ay dumiretso siya sa kwarto. May kung anong hingal siyang naramdaman. Dali-dali siyang kumuha ng tubig upang uminom at muli humiga sa kama para magpahinga. Grabe, ako isang CEO. Hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari to. Ako, CEO? Totoo ba talaga to? Sabi ni Liam sa sarili habang nakangiti. Todo ngiti siya, abotenga. Kinukurot-kurot pa ang sarili para masiguradong hindi pa naginip yon. Napatingin siya sa kisame at naalala ang lahat. Ang buhay niya sa probinsya, ilang taon na ang nakakaraan. Sa baryo San Vicente, 5 taon bago ang kasalukuyan. Ang alingaw-ngaw ng kampana ng simbahan ay siyang naging alarm ni Liam tuwing umaga. Sa maliit na baryo ng San Vicente, kung saan ang mga bahay ay gawa sa kahoy at yero at ang kalye ay dinadaanan lang ng tricycle at kabayo. Namumuhay si Liam kasama ang kanyang inang si Linda at ang bunsong kapatid na si Nina. Anak, gising na! May 3 galon pa tayong isusuplay kina Aling Marites. Paalala ng kanyang ina habang tinatanggal ang takip ng kalan. Opo, Nay. Saglit lang po. Kukunin ko lang po yung bayong. Sagot ni Liam habang pinupunasan ang antok sa kanyang mata. Simula pa lang ng araw, nakaatang na agad sa balikat ni Liam ang responsibilidad. Hindi bilang pasanin, kundi bilang kusang loob na pagtulong. Mula nang iwan sila ng kanyang ama at magkasakit ang ina, naging haligi siya ng kanilang maliit na pamilya sa murang edad. Kilala si Liam sa buong baryo bilang batang matulungin. Hindi dahil sa pilit o dahil sa pakitang tao, likas itong bahagi ng kanyang pagkatao. Kapag may matatanda na bit-bit ang mabigat na bayong mula sa palengke, si Liam ang una sa pila para alalayan. Kapag may batang umiiyak dahil nasugatan sa kalsada, siya ang unang naghahanap ng panlinis at band-aid. Isang araw, habang nagbubuhat siya ng galon ng tubig pauwi sa tindahan ni Aling Marites, may narinig siyang sigaw ng batang babae. Ate Mila, yung kambing po ni tatay nalaglag sa kanal. Hindi nagdalawang isip si Liam. Iniwan niya ang galon ng tubig sa gilid at dali-daling tumakbo sa lugar ng insidente. Nakita niya ang isang kambing na halos malunod sa mabahong kanal. Sa kabila ng amoy, putik at peligro, tumalon si Liam at iniligtas ang alagang iyon. Alam niyang yon ang kabuhayan ng pamilya ni Tatay Rod.
Hindi nagtagal, kumalat ang kwento sa buong baryo. Muli, pinuri nila si Liam. Ay nako, kung lahat ng kabataan ay katulad ni Liam, wala na tayong problema sa mundo. Wika ni Kapitan de los Reyes. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng kanyang kabutihan, si Liam ay madalas tuksohin sa paaralan. Dahil kulang sa gamit, madalas silang mawalan ng notebook, lapis o pamasahe. Ngunit kahit ganon, hindi siya nagkulang sa sipag. Minsan, nakita siya ng guro nila na si Ma'am Benita. Iniaabot ang baon niyang pandesal sa kaklase niyang hindi pa kumakain. Liam, bakit mo binigay yon? Yun na lang ang tanghalian mo, tanong ng guro. Okay lang po ma'am, baka po mas gutom siya kaysa sa akin, sagot niya sabay ngiti. Ang klase ay natahimik. Sa loob ng 5 segundo, tila tumigil ang mundo dahil napagtanto nila na ang isang batang halos wala na ay handang magbigay ng kung anong meron pa siya. Sa gabi, kapag tapos na ang mga gawain sa bahay, doon lamang nagkakaroon ng oras si Liam para mag-aral. Nay, pasensya na po kung hindi ko na perfect ang exam. Nagpuyat po kasi ako magbantay kay Nina kagabi, paliwanag niya minsan. Ngumiti ang kanyang ina at hinaplos ang ulo ng anak. Anak, hindi kita sinusukat sa grado. Ang mahalaga, buo ka, mabuti ang puso mo, matatag ang loob mo. Sa mga sandaling yon, doon lalo tumibay ang determinasyon ni Liam. Alam niyang wala siyang marangyang buhay, pero mayaman siya sa prinsipyo. Dahil hirap sa buhay, pinili ni Liam na tumigil muna sa pag-aaral pagkatapos ng grade 10. Pumasok siya bilang tagalinis sa talyer ni Mang Rodi. Liam, punasan mo yung makina. Baka mag-alburuto yan. Madali pa tayo. Utos ng matanda. Opo, Mang Rodi, sagot niya sabay suot ng guwantes. Sa unang tingin, simpleng trabaho lang. Pero hindi ito madali. Mabaho, mainit, at mabigat ang trabaho. Pero si Liam ay hindi nagreklamo. At higit pa roon, kapag may customer na nagrereklamo o nalilito, siya ang unang sumasagot at nagpapaliwanag. Tuwang-tuwa naman si Boss Rodi dahil mabilis siyang matuto. Sir, sandali lang po. Ipapacheck ko po agad yan kay Boss Rodi. Sa murang edad, alam niya ang halaga ng respect at service. Kaya kahit ang mga customer niya ay natutuwa sa kanya at nagbibigay ng tip. Ngunit lahat ng yon, inilalagay lang niya sa alkansya. Para po ito sa kinabukasan ko, wika niya minsan sa kasamahan. Dumating ang pinakamalakas na bagyong naranasan ng baryo. Bagyong Maring, nalubog sa tubig baha ang buong San Vicente. Marami ang naapektuhan, isa na rito ang matandang si Aling Tarsila na natrap sa loob ng bahay. Habang ang iba ay nagkukubli na sa evacuation center, si Liam ay naglakad sa malakas na ulan para i-rescue ang matanda. Huwag kang tumuloy, Liam! Baka tangayin ka ng baha! Sigaw ng ilang kapitbahay. Pero patuloy lang siya, bitbit ang lubid at pansahod. Sinuong niya ang malakas na agos. Nakarating siya sa bahay ni Aling Tarsila. Sinira ang bintana at buhat-buhat ang matanda. Isinakay niya ito sa improvised na styrofoam raft. Nang bumaba ang baha, napag-alaman ng mga tao na 10 buhay ang nailigtas dahil sa tulong ni Liam. Mula sa pagbibigay ng pagkain, pagsalba, at pagbabantay sa mga bata habang tulog ang mga magulang, lahat ng yon ay ginawa ni Liam. Makalipas ang ilang buwan, habang siya'y naglilinis ng talyer, lumapit si Mang Rodi. Liam, may kilala akong may-ari ng kumpanyang naghahanap ng staff. Hindi man graduate basta't maasahan at may puso. Ikaw ang unang pumasok sa isip ko. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay patungong Maynila. Dala-dala ang mga aral sa baryo, ang kabutihang likas sa kanya, at ang hangaring maitaguyod ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi naging madali ang paghahanap niya ng trabaho sa Maynila. Tumagal ng 6 na buwan na wala siyang trabaho. Ilang beses din siyang naloko at napirahan lang. Kaya naman, medyo bumaba ang tingin ng pamilya ni Liam sa kanya dahil napakataas ng expectations nila dito. Iniisip nila na si Liam ang magtataguyod sa kanilang pamilya, na magiging breadwinner ito, subalit nabigo sila. Hanggang sa mag-cruise ang landas nila ni Don Ernesto,
ang matandang tinulungan niya. Balik sa kasalukuyan, lalo pang umunlad ang kumpanya sa pamamahala ni Liam. Kaya naman kung ano-anong parangal ang natatanggap niya. Habang nakatayo siya ngayon sa stage ng Villarreal Foundation, hawak ang plake ng pagkilala bilang pinuno ng pagbabago. Binalikan niya ang lahat. Mga alaala kung paano siya nagsimula at paano siya nakarating dito ngayon. Ang putikan sa kanal, ang binigay na pandesal, ang baha sa baryo, at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay hindi siya pinabigat, bagkos siya'y pinanday at pinatatag. Sa isang panayam, tinanong siya ng host, "Sir Liam, kailan mo po napagtanto na gusto mong tumulong sa kapwa?" Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko po naisip. Ginagawa ko lang po kung anong tama, simula pa noon hanggang ngayon." 1 taon matapos ang kanyang pagkakahirang bilang CEO ng Villarreal Holdings, naging isa si Liam sa pinakabatang tagapamuno sa isang malaking kumpanya sa buong bansa. Ngunit higit pa roon, naging mukha siya ng pag-asa para sa mga tulad niya na hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtapos, ngunit hindi nawala ng prinsipyo. Lumabas sa iba't ibang balita ang kanyang kwento. Isang basura noon, bituin ngayon, mula sa Philippine Tribune. From Janitor's Sons to CEO, The Liam Santiago Story. Inspira TV. Ang binatang nagbago sa kultura ng isang kumpanya. Liwanag Magazine. Ang simpleng tagpong iyon sa kalsada, isang matandang naghihikahos, isang batang walang iniisip kundi tumulong, yon ang naging simula ng lahat. Marami pang pinagbago si Liam sa kultura ng kumpanya na tiyak nagbunga ng magandang epekto. Pinayagan niyang flexible working hours, isang hakbang na malayo sa konserbatibong pamamalakad ng kumpanya dati. Bukod dito, nagpatupad pa siya ng monthly community outreach kung saan pinangungunahan mismo ng mga executive ang pagtulong sa mga komunidad. Isang beses, nakita ng lahat si Liam na nagsasako ng bigas, basang-basa ng ulan sa isang feeding program sa Payatas. "Sir, kayo po yan?" tanong ng isang empleyado. Ngumiti si Liam. "Oo, kasi kung puro utos lang ako, hindi ko mararamdaman ang hirap nila." Dahil sa kanyang mga initiative, ginawaran si Liam ng iba't ibang parangal katulad ng Most Inspiring Leader, Bayani ng Makabagong Panahon, at Special Recognition Award mula sa Department of Labor. Naimbitahan din siyang magsalita sa mga universidad, isa na rito ang mismong paaralang dati ay hindi siya natanggap. "Mr. Santiago," wika ng dean, "kami po ay nagkakamali. Ngayon gusto naming marinig ang aral mula sa inyong kwento." Sa harap ng mga estudyante, tumindig siya, walang kopya, walang projector, tanging puso ang gamit. "Hindi ito tungkol sa diploma kundi sa disiplina. Hindi ito tungkol sa credentials kundi sa character. At higit sa lahat, hindi ito tungkol sa kung sino ka noon, kundi kung paano mo pinili maging sino ka ngayon." Tumayo ang lahat, palakpakan, may ibang napaluha. Isang araw, habang naglalakad siya sa opisina, may nakasalubong siyang pamilyar na mukha. Si Angela, dating HR head na pinatalsik. Payat na ito, maputla at may bitbit na folder. "Angela?" tanong niya. Tumango ito, nanginginig. Sir Liam. "Anong ginagawa mo rito?" "Humihingi ako ng paumanhin. Alam kong hindi mo na kailangan ng paliwanag pero kailangan ko to." Inilatag niyang folder. Application letter ito bilang volunteer sa outreach program ng kumpanya. "Hindi ako naghahangad ng posisyon. Gusto ko lang bumawi. Gusto kong patunayan na may natutunan ako." Tahimik si Liam, malalim ang tingin. "Ipagpaalam mo sa HR pero sa akin ay may pahintulot ka na." Naiyak si Angela. "Salamat. Maraming salamat po." Samantala, si Gio, ang kanyang matalik na kaibigan, nagsimula na ring itaguyod ang sariling landas. Sa tulong ni Liam, nakapagpatayo ito ng isang start-up para sa mga out-of-school youth na gustong matutong mag-coding at magnegosyo. "Pre, dati tambay lang tayo sa tindahan ni Aling Cora," ani Gio. "Ngayon may tech hub na tayo sa Tondo." "Huwag kang huminto," wika ni Liam.
Ikaw ang inspirasyon ng mga batang hindi natin nakikita sa statistics. Lalo pang tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isa pang bukas na sugat si Liam, ang kanyang pamilya. Noong siya'y naghirap, madalas siyang itakwil at laitin ng sariling tiyuhin. Wala kang patutunguhan. Sayang ang dugo mong Santiago. Ngunit ngayon, siya ang dahilan ng pagbangon ng apelidong iyon. Isang araw, may natanggap siyang text. Galing ito sa tiyuhin niyang si Mang Celso. Liam, pasensya na kung ngayon ko lang ito ginawa. Masyado akong nilamon ng pride at paninira. Hindi ko naibigay ang suporta nung kailangan mo, pero sana sa huling mga taon ko, maibigay ko man lang ang pag-amin ng aking pagkakamali. Kung bukas pang puso mo, gusto kitang makita. Tio Celso. Napangiti lang si Liam, napupuno ng kapatawaran at pagmamahal ang kanyang puso. Agad niya itong tinawagan. Pumunta si Liam sa lumang bahay nila sa Bulacan. Nakatayo pa rin ang lumang kubo kahit kupas na. Doon niya nakita ang matandang si Mang Celso. Nakaupo sa papag, may oxygen tank sa tabi. Liam! Mahinang tawag nito. Tio! Ang laki mo na! Tahimik ng ilang sandali. Hanggang sa lumapit si Liam at niyakap ang matanda. Hindi ko kayo kinalimutan. Salamat! Anak, salamat! Sa gabing yon, muling nabuo ang pamilyang matagal nang winasak ng pride. At sa gitna ng dilim, naging liwanag si Liam. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa sariling pinanggalingan. Sa kalagitnaan ng buwan ng tag-init, binawian ng buhay si Don Ernesto habang natutulog. Tahimik, payapa, may ngiting bakas sa kanyang mukha. Ang kumpanya ay nagluksa. Lahat ng empleyado ay dumalo sa burol, ngunit higit sa lahat, si Liam ang pinaka nasaktan sa pagkawala. Hindi lang po kayo naging boss sa akin. Wika niya sa eulogy. Kayo po ang naging mentor ko at ama sa panahong wala akong matakbuhan. Inilagak niya ang kanyang lumang relo sa ataol ng matanda. Ang relong isinoli ni Don Ernesto sa kanya noong araw ng kanilang unang pagkikita sa ospital. Salamat po. Hindi ko kayo bibiguin. Pagkalipas ng ilang buwan, binuksan ang testamento ni Don Ernesto. At tulad ng ipinangako nito, iniwan kay Liam ang kabuuan ng kanyang share sa kumpanya. Ngunit higit pa roon, ibinilin din niya ang Villaruel Foundation, isang bagong institusyong laan sa edukasyon, kabuhayan at rehabilitasyon ng mga dating bilanggo. Inilunsad ni Liam ang proyekto sa isang open field sa Tarlac. Ang lugar na to ay magiging sentro ng pag-asa para sa mga pamilyang matagal nang naisantabi ng lipunan. Habang naglalakad siya pabalik ng sasakyan, isang batang pulubi ang lumapit sa kanya. Kuya, may barya po kayo? Tumingin siya sa bata. Madumi, payat, walang tsinelas, kagaya niya noon. Hindi barya ang iniabot niya, kundi ang kamay. Halika, kumain ka muna. Tapos kausapin mo si Ate Trish. May scholarship kami para sa'yo. Nagulat ang bata. Talaga po? Walang biro, lahat ng kagaya mo, may pag-asa. Habang pinagmamasdan niya ang bata, muling naalala niyang sarili, ang batang minsang walang direksyon pero tinulungan ng isang matanda sa kalsada. Hindi inakala ni Liam na sa gitna ng kanyang tahimik na misyon na tumulong sa kapwa at magtagumpay sa karera, may darating na isang babaeng kayang patibukin muli ang puso niya. Si Rachel, isang social worker na nakilala niya sa isa sa mga outreach program ng Villaruel Foundation. Tahimik, may tapang sa panindigan at may busilak na layunin. Si Rachel ay agad nakatawag pansin kay Liam. Sa unang mga araw ay puro pagkakaibigan at palitan ng kwento ang namagitan sa kanila. Ngunit habang tumatagal, ang damdamin ay lumalalim. Isang gabi, matapos ang isang feeding program sa payata, habang sabay silang nag-aayos ng mga natirang supplies, tinanong ni Liam si Rachel. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa natin? Ngumiti ito at sinagot siya. Napapagod din, pero mas mabigat ang pakiramdam pag wala akong nagagawang tulong. Sa simpleng tugon na yon, nakita ni Liam ang sarili sa kanya. Isang taong pinipili ang pag-ibig sa kapwa kahit hindi madali. Ilang buwan ang lumipas, naging opisyal ang kanilang relasyon.
Ngunit hindi naging madali dahil parehong abala, madalas silang nakikita lamang sa gitna ng mga programa, sa break ng trabaho o sa mabilisang kape. Pero sa kabila ng kakulangan sa oras, hindi nawala ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Makalipas ang 2 taon, napagpasyahan nilang magpakasal. Walang engrandeng selebrasyon, pero puno ng pagmamahal ang seremonyang ginanap sa isang maliit na chapel sa Tagaytay. Naiyak ang mga kaibigan at kasamahan nila, hindi sa lungkot kundi sa tuwa, dahil sa wakas, ang 2 pusong laging para sa iba ay pinili na ring maging para sa isa't isa. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang unang anak. Si Gabriel na tila naging liwanag sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Isinunod si Aya, ang masayahing dalagita, at ang bunso nilang si Lance na tila carbon copy ni Liam sa kabaitan. Hindi madali ang maging ama ng 3, lalo na habang hawak pa rin ni Liam ang mataas na posisyon sa kumpanya at pinamumunuan ang iba't ibang programa sa foundation. Ngunit hindi siya kailanman nagkulang sa pamilya. Tuwing umaga, bago pumasok, siya mismo ang naghahatid kina Gabriel at Aya sa service nito. Bago umalis, sinisigurado niyang natimpla ang gatas ni Lance. Sa gabi, kahit pagod, siya ang nagkikwento ng bedtime story. Hindi mula sa libro, kundi mula sa mga karanasan niya sa baryo, sa talyer, sa mga taong tinulungan niya noon. Papa, totoo bang niligtas mo yung kambing sa kanal? Tanong ni Gabriel minsan. Totoo anak, pero mas mahalaga, sana matuto rin kayong tumulong kahit madumi, kahit mahirap. Sagot ni Liam, sabay halik sa noo ng anak. Sa bahay, hands-on siyang ama. Tinuruan niya si Aya ng simpleng pag-igib gamit ang maliit na timba. Bilang alaala ng buhay niya sa baryo, tinuruan niya si Gabriel ng pagiging pata sa basketball kahit minsan ay matalo. At si Lance, tinuruan niyang humingi ng paumanhin at magpasalamat, 2 bagay na anyay kayamanan sa isang tunay na tao. Sa trabaho, siya pa rin ang Liam na kilala ng lahat. Mahinahon pero matapang, tahimik pero mapagmasid, seryoso pero laging may oras makinig. Kapag may bagong empleyado, lalo na yung mga hindi nakapagtapos, siya ang unang lumalapit. Kaya mo to. Kung ako nga, nakaya ko. Basta, huwag ka lang susuko. Araw ng linggo, habang nasa bakuran silang mag-anak, pinapanood nila ang mga bata habang naglalaro. May bit-bit na ho si Gabriel habang si Aya ay nagtuturo kay Lance ng pagkanta ng Leron-Leron Sinta. Si Rachel ay nakasandal sa balikat ni Liam, tahimik pero halatang kontento. Muli, tiningnan ni Liam ang lahat ng meron siya, ang munting bahay na puno ng tawanan, ang mga anak na malulusog at ang asawa niyang katuwang sa lahat ng bagay. Hindi niya mapigilan ang mga luha. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong ni Rachel. Hindi ko akalain na darating yung araw na ganito, na magiging ganito ako kasaya. Bulong ni Liam. Niyakap siya ni Rachel. Karapat dapat ka sa lahat ng to. At sa puso ni Liam, alam niyang tama siya. Hindi kailanman siya naghanap ng yaman o titulo, kundi ng buhay na may kabuluhan at pamilya na may pagmamahalan. Makalipas ang ilang taon, nagtapos ang batang iyon. Si Carlo bilang valedictorian ng programang sinimulan ni Liam. Isa siya sa unang pride, unang produkto ng Villarreal Foundation. Sa kanyang graduation speech, sinabi ni Carlo, "Kung hindi dahil kay Sir Liam, baka wala na ako. Pero pinili niyang bigyan ng pag-asa ang kagaya ko kahit hindi niya kilala. Siya ang nagsilbing liwanag sa madilim kong mundo." At sa dulo ng programa, lumapit si Carlo kay Liam. Niyakap siya ng mahigpit. "Balang araw gusto ko rin pong tumulong gaya niyo." Ngumiti si Liam. "Hindi mo kailangan maghintay ng balang araw. Ngayon pa lang, nagsisimula na ang kwento mo." 3 dekada ang lumipas mula nang unang tumulong si Liam Santiago sa isang matanda sa kalsada. Isang tagpong simpleng-simple ngunit may kapangyarihang magbago ng landas, ng tadhana at ng buong komunidad. Ngayon, sa edad na 62, si Liam ay hindi na lang kilala bilang tagapagtatag ng Villarreal Foundation o dating CEO ng Villarreal Holdings. Siya ay itinuturing na buhay na alamat, isang modelo ng integridad at kabutihan sa buong bansa. Hindi siya naging politiko
artista, o milyonaryong nakikipagkompetensya sa pandaigdigang yaman. Ngunit sa dami ng buhay na kanyang nabago, mas higit pa sa alinman doon. Sa isang malawak na lupain sa Nueva Ecija, matatagpuan ang Liam Santiago Institute of Character and Leadership. Itinayo ito upang maging sentro ng edukasyong nakatuon sa integridad, malasakit at pamumuno. Mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mga urban slums, libo-libong kabataan ang nabigyan ng buong scholarship. Dito, hindi lamang academic excellence ang pinahahalagahan, kundi ang puso sa serbisyo. Isang araw, habang nasa assembly hall sa Liam, pinanood niya ang mga estudyanteng nagpa-practice ng debate tungkol sa ethics in business. Nakaupo siya sa isang sulok, walang pakilala, nakasuot lamang ng simpleng polo at pantalon. "Amira, alam niyo bang siya si Mr. Santiago?" Tanong ng isang guro sa bagong scholar. Napalingon ang dalagita. Si Amira, isang 17 anyos mula sa Baseco. "Siya po yung may-ari ng school. Akala ko po janitor." Natawa ang guro. Ngumiti naman si Liam. "Ang mahalaga, may natutunan tayo. Dahil sa mundong ito, ang tunay na halaga ng tao ay wala sa suot, kundi sa puso." Si Carlo, ang batang pulubi na minsang inalok ni Liam ng pagkain at scholarship, isa na ngayong executive director ng Villarreal Foundation. Isang araw, habang inaayos ang mga programa sa outreach, pumasok siya sa opisina ni Liam. "Mr. Liam, may bago tayong center sa Zamboanga. Gusto niyo po bang sumama sa inauguration?" Napatingin si Liam sa kalendaryo. "Gusto ko sana, Carlo. Pero may commitment ako sa youth forum sa Davao. Ikaw nang bahala doon. Alam kong kaya mo yun." Nakangiting sambit niya rito. Tumango si Carlo sabay ngiti. "Kahit saan kayo magpunta, may kabataan kayong nabibigyang liwanag." Tumayo si Liam. "Dahil yon ang layunin natin. Ang maging liwanag kung saan walang ibang ilaw." Isang Sabado, naglalakad si Liam mag-isa sa lungsod. Dala niya ang kanyang lumang kwaderno at ballpen. Isa-isa niyang nilibot ang mga lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang karinderyang naging pahingahan niya noon, ang overpass kung saan niya unang nakasalubong si Don Ernesto, at ang lumang ospital kung saan siya nagbantay sa matanda. Wala na ang lumang signage. Isa ng modernong medical facility ang nakatayo roon, Don Ernesto Villarreal Memorial Hospital. Pinondohay mula sa pinagsamang donasyon ng foundation at mga partner na organisasyon. Habang nakaupo siya sa waiting area, nilapitan siya ng isang nurse. "Sir, kailangan niyo po ng tulong?" "Hindi, iha. Gusto ko lang balikan ng isang alaala." Napangiti ang nurse. "Mabuti po, dahil dito rin po ako unang na-inspire maging nurse. Kwento niyo po ang binabanggit sa orientation namin." Nagliwanag ang mukha ni Liam sa sinabi ng nurse. Bago ang kanyang pagre-retiro, inimbitahan si Liam sa isang espesyal na segment ng Kwento ng Buhay, isang award-winning documentary show. "Sir Liam," tanong ng host, "kung babalikan niyo ang lahat ng nangyari, ano po ang pinaka-importanting leksyon na natutunan ninyo?" Tahimik si Liam sa loob ng ilang segundo. Napatingin sa kamera, tila kinakausap hindi lang ang host, kundi ang bawat Pilipino. "Ang kabutihan ay parang posporo. Isang sinde lang pero kayang magpasiklab ng daan-daang ilaw. Hindi mo kailangan maging mayaman o kilala. Kailangan mo lang ng puso at lakas ng loob para tumulong kahit walang kapalit." Palakpakan ang mga audience. Matagal pinag-usapan sa social media ang sagot na yun ni Liam. Sa kanyang simpleng bahay sa Antipolo, kasama niya ang asawa niyang si Rachel. Sa isang gabi ng pagbabanding nila, nagtanong si Gabriel, "Papa, hindi ka ba nagsisisi na hindi ka naging engineer o doktor tulad ng pinangarap mo noon?" Ngumiti si Liam. "Hindi ako naging engineer, pero tumulong ako magtayo ng buhay. Hindi ako naging doktor, pero tinulungan kong gumaling ang damdamin ng mga sugatang loob." Tahimik ang mga anak niya. Si Rachel, tinapik ang balikat ni Liam. "Mas higit ka pa sa kahit anong propesyon." Pagkalipas ng ilang taon, habang si Liam ay nasa edad na 78, pumanaw siya sa kanyang tulog, payapa at may ngiti sa labi. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay naghatid ng pagdadalamhati sa buong bansa. Nag-trending ito sa social media ng halos isang linggo.
Lahat ng mensahe, simpatya at pagmamahal ay ibinuhos ng mga netizens sa mensahe para sa matanda. May paaralan, ospital, ahensyang pampubliko at libu-libong individual ang nagbigay pugay sa kanya. Sa kanyang libing, libu-libo ang dumalo, mula sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno hanggang sa mga dating pulubi, out-of-school youth at mga ina ng komunidad. Nagbitbit sila ng kandila at habang inililibing si Liam, sabay-sabay nilang sinabi, "Salamat Liam, Santiago, ilaw ka namin." Isang monumento ang itinayo sa gitna ng plaza ng Villarreal Foundation. Isang estatwa ni Liam, nakayuko, nakikipagkamay sa isang batang namamalimos. Sa paanan nito, may nakasulat, "Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bangko, kundi sa dami ng buhay na nabago mo." At sa bawat sulok ng bansa, sa bawat kabataang umaahon, sa bawat taong muling tumatayo, naroon si Liam, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa alaala ng kabutihan at paninindigang hindi kayang kupasin ng panahon. Ang kwento ni Liam ay nagtuturo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa diploma o estado sa buhay, kundi sa kabutihang loob, sipag at malasakit sa kapwa. Si Liam ay naging inspirasyon dahil pinili niyang tumulong kahit walang kapalit. At sa huli, ang kabutihang yon ang naging daan sa kanyang pag-angat. Ipinapakita ng istorya na ang mabubuting gawa, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbukas ng malalaking biyaya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.